Purihin po ang ating Panginoon at sa awa po at biyaya ng Diyos, tayo po ay patuloy na naglilingkod sa ating Panginoon. At ngayong umaga ay nais ko pong pag-aralan po natin ang buhay po ni Joseph. No? The life of Joseph. Okay? Dito po sa Genesis chapter 45, bago po tayo dumako sa ating mga pag-aaral, nais ko pong basahin sa inyo mga kapatid. Ang sabi ko dito, "Now therefore be not grieved, nor angry with yourselves, that ye should meet hither, for God did send me before you to preserve life." Ito po ang pinakamagandang sinabi po ni Joseph. Ngunit, bago po ang lahat, kilalanin po natin ang buhay po ni Joseph. No? Sino ba si Joseph, mga kapatid? Si Joseph po ay tinatawag din po siya na Joseph the Dreamer. Tama po? Okay. Tandaan po natin, ang panaginip ni Joseph, hindi po pangkaraniwang panaginip, na ito po'y panaginip na binigay ng Diyos sa kanya para magkaroon ng awareness. Ito po ang kanyang magulang at sa kanyang mga kapatid. At ang lolo po sa tuhod ni Joseph, si Abraham. Tandaan po natin, no? Lolo sa tuhod kasi ang talampakan si Haran, no? Kung i-backward po natin, no? At ang lolo naman niya ay si Isaac, no? At ang tatay po niya ay si Jacob. Okay? Kaya sila po ang pinanganak sa angkan, kasama sa mga angkan o kasama ng mga anak ni Jacob, no? Kasi sila po ay 12 magkapatid. Ngunit 4 ang nanay. Diba? Si Silpa, sino pa? Si Leah, Raquel. Yun po yung mga... Pero itong si Joseph at saka si Benjamin, anak po sila ni Raquel. Right? Okay? So, gusto ko lamang po para magkaroon po tayo ng background, mga kapatid, para po makilala natin siya, no? At ito pong si Joseph po, ano pong trabaho ni Joseph during the time? Bago po siya ginawa ng masama ng kanya mga kapatid. Anong trabaho niya? Pastol ng tupa. No? Ilang taon po siya nung nagpapastol? 17 years old. Nabasa po natin kanina. Okay? 17 taon. Batang-bata po si Joseph. Doon naghahanap buhay na po. Di ba? Nagpapastol na po siya. Marami siya mga tupa during the time. Tumutulong siya sa kanya mga kapatid. Okay? Noong time na yon na siya po ay pinahayagan ng Panginoon sa pamamagitan po ng panaginip, ay sa kanyang panaginip, sinabi po niya sa kanyang tatay at saka sa kanyang nanay, saka sa kanyang mga kapatid, na ang kanyang panaginip, habang sila daw ay nagagapas, no? Nagagapas sila at ibinikis nila kanang ginapas, okay? yung 12 na kanilang tinali, no? Ay nabuwal
samantalang isa ay nakatayo. Tingnan niyo po kapatid, oh. So napakagandang panaginip po. Kaya, pero alam na po ito ni Jacob. No? Talagang sinapuso niya yung panaginip po ni Joseph. Okay? Ngayon, pangalawa niyang panaginip ay yung yung araw at saka ang buwan at saka yung 11 bituin ay yuyuko. Okay? Yuyuko. So, nagalit po ang kanyang ama at ang kanyang mga kapatid. No? Nagkaroon po ng pagsiselos kasi nga po talagang nabasa natin kanina na ito po si Joseph ay minahal ng kanyang amang si Jacob. Okay? Sa anong dahilan? Ba't siya minahal? Kasi po siyang anak ng katandaan ni Jacob. Okay? At bukod doon, hindi lamang po sa katandaan, kundi si Joseph po ay masipag. Masipag po siya, no? Pagka inutusan siya ng kanyang ama, talaga hong sinusunod doon niya. Okay? So, kung atin kasing babasahin ito ang buong buhay po ni Joseph, napakahaba po. Kaya atin lamang pong iklian po ito kasi ang oras po natin ay maikli lamang po, mga kapatid. Okay? So, sa madaling salita, nainggit po yung kanya mga kapatid sa kanya. Kaya, pagka ang inggit na umiiral sa tao, talagang nag-iisip po ng masama. Tama? Okay? Bakit? Kasi po, gusto nilang patayin yung kanilang kapatid dahil sa inggit. Tingnan niyo po mga kapatid, no? Gusto nilang patayin. Nakita ng malayo pa doon sa Dothan na pinuntahan ni Joseph dahil ang gusto ni Jacob na tatay niya, tingnan mo ang mga kapatid mo kung ano nang lagay. Okay? So, malayo pa lang, tatangkaan na nila, pinag-usapan na nila na patayin ito pong si Joseph. Una, dapat ay talagang patayin nila, subalit may humarang doon na isang kapatid na huwag na lang patayin, atin na lang siyang ibenta. Diba? Kaya nung pagdating ni Joseph sa kanila, anong ginawa nila? Hinulog nila sa balon na tuyo na walang tubig ayon sa banal na kasulatan. Okay? Nung hinulog nila, ay pinunit-punit nila yung damit ni Joseph during the time. Bakit? Kasi yan ipakita nila sa kanilang ama, na sabihin nila sa kanilang ama, ito, ang anak mo ay kinain ng mabangis na hayop. Diba? Yun ay kakatwiran nila. No? Alam mo naman, pagka ang tao, inggitero, may mga paraan po yan para lang siya makalusot. Tama po? Okay? Ganon din po sa panahon natin. Alam niyo po, ang inggit di po maganda. Amen? Hindi po dapat sa isang tao o sa isang mananampalataya sapagkat ang inggit ay nakakahatak po yan ng galit, nakakahatak po ng hindi maganda na mga ginagawa ng mga tao, mapapahamak ang kanyang buhay sa kanyang mga ginagawa. Kaya, nung time na yon, may dumaan na mga Ismailita. Binenta po niya nila si Joseph. Ito naman ang Ismailita, binenta naman nila kay Potiphar. Ito si Joseph. Diba? Matindi po ang naranasan ni Joseph. Okay? Mabigat na problema ang kanyang naranasan. Inulog siya sa tuyo na balon. Ibinenta siya ng kanyang sariling mga kapatid. Mga minamahal. Kaya, hindi na po nakapagtataka na may mga kapatid na nag-away-away. Tama? Hindi po nakapagtataka kung bakit may mga kapatid na nagdidimandahan, nag-away-away dahil sa lupa o sa anumang mga
property na kanilang pinag-aagawan. Sapagkat ito po'y nangyari na po sa buhay ni Joseph noong unang panahon na kung saan po ay ganon ang kanilang ginawa kay Joseph. Pero tingnan niyo po mga kapatid, okay? Nung siya po ay nakay Potiphar na, ay ginawa siya ni Potiphar na tagapamahala doon sa bahay niya. Okay? Ang unang pagsubok, anong ginawa ng mga kapatid niya? Hinulog siya sa tuyo na balon. Pangalawang pagsubok, ibinenta siya ng kanyang kapatid. Pangatlong pagsubok, tangka siyang gahasain. Ito ng asawa ni Potiphar. Dahil ayon sa banal na kasulatan, itong si Joseph ay may magandang mukha. Guwapo. Kita niyo po? Guwapo, makisig. Si Joseph during the time, mga kapatid, ayon sa banal na kasulatan, mababasa niyo po yon mula chapter 37 hanggang chapter 48. Kung ano po ang nangyari kay Joseph, kung ano ang kanyang buhay. Subalit, dahil siya po ay may takot sa Diyos, yun po ang kagandahan po, no? Dahil po siya may takot sa Diyos, hindi niya pinansin ito po ang ginawa ng asawa ni Potiphar. Ano po nangyari? Okay? Ginawan-gawan siya ng istorya. Ang ginawa po ng asawa ni Potiphar, ginutay-gutay din niya yung kanyang damit. Yeah? Tapos sumigaw, tulungan niyo ako! Ginawan ako ng masama ni Joseph. Tingnan po kapatid, no? Kaya pagka talaga mali ang motibo, talaga hong mali din po ang ginagawa. Tama? Okay? Nung nalaman ngayon ni Potiphar, okay, siyempre si Potiphar naniwala sa asawa. Tama po? Kahit mali ang asawa, dahil narinig, okay, sa asawa, naniwala siya. Kaya ang ginawa ni Potiphar, ikinulong si Joseph. Tingnan niyo po mga kapatid, no? Ikinulong po siya. Matindi ang kanyang naranasang mga pagsubok. Sa kanyang kapatid, inihulog siya sa tuyong balon, ibinenta siya, pagdating sa pinagbentahan, no? Pinagkikitaan pa siya ng mga Ismailita. Di po ba? Mura yung benta sa kanya ng kanyang mga kapatid, binenta niya ng mahal kay Potiphar. Pagdating naman kay Potiphar, na subukan na naman siya ulit doon sa asawa ni Potiphar. Hindi po niya pinatulan yung mga kapatid kasi si Joseph po may takot sa Diyos. Kaya napakaganda po na isang Kristiyano merong takot sa Diyos. Amen po? Amen. Hindi mo magagawa ang mga bagay once na may takot ka sa ating Panginoon. Kahit ano man yan. Di ba ba? Kahit man yan ay sumusobra yung bayad na pera, binabalik mo yan kasi may takot ka sa Diyos. Amen po? Ano man yan, maliit man yan, malaki mga batid, ang kasalanan ay isa. Right? Wala pong kasalanan na malaki o maliit sa Diyos. Pag kasalanan po, parehas lang po yan. Walang mortal sin at saka venial sin. Hindi po yan totoo. Unbiblical po yan, mga batid. Okay? So, nangyari po mga minamahal, nung siya po ay nakulong, no? Ito po ang maganda kasi nga siya po talaga ipinahayagan ng Diyos ng talino sa pamamagitan po ng panaginip. Ito naman si Haring Potiphar, no? O si Paraon, sorry po, no? Si Haring Paraon ay nagkaroon po siya ng panaginip na hindi po ma-interpret ng kanyang mga matatalinong tauhan. Okay? Na ang panaginip po ni Potiphar, may nakita siya sa ni Paraon na may nakita po siya sa
kanyang panaginip ng 7 matatabang baka at 7 mapapayat na baka. Tingnan niyo po mga kapatid, no? Napakaganda po yung kanyang panaginip. Ngunit, wala po ni isa nakapag-interpret sa kanyang mga matatalinong tao. Tinawag ngayon ito si Joseph, mga kapatid. Okay? Ano po ang interpretasyon ni Joseph, mga kapatid? Anong sinabi niya kay Haring Paraon? Okay? Nagsabi po ni Joseph, ang 7 baka na matataba, ayon sa iyong panaginip o hari, sabi niya, ito po ang 7 taon na kasaganaan ng Ehipto. At ang 7 payat na baka ay ito po ay 7 taon na tagutom. Tingnan niyo po, mga kapatid. Okay? 7 taon na kasaganaan, 7 taon na tagutom. Saan po yun? Sa Ehipto lang po ba? Hindi. Sa buong mundo during that time po, mga kapatid. Kaya tingnan niyo po. Okay? Nung narinig ni Paraon, ang ginawa po ni Paraon, pinalabas po si Joseph. Okay? At ang ginawa ni Paraon, ginawa po si Joseph na gobernador ng Ehipto. Tingnan niyo po, mga kapatid. Kaya, ang sabi ni Paraon sa kanya, ikaw ang bahalang mag-ipon ng mga pagkain sa loob ng 7 taon para pagdating ng tagutom ng 7 taon, hindi tayo magugutom at maraming karatig nating bansa na kanilang maibenta, mga kapatid. Mabentahan nila para hindi rin po magutom. Pero ang panaginip po ba na yon o interpretasyon ni Joseph, nangyari po ba? Nangyari po, mga kapatid, during the time. Okay, nangyari po. 7 taon na nagkaroon ng kasaganaan, mga kapatid, at 7 taon na nagkaroon ng gutom. Okay? Kaya namamahala po siya, pinamahala po ni Haring Paraon. Ito pong si Joseph. Ngayon, nung sila po ay masagana, narinig ngayon ng kanyang ama na sa Ehipto maraming pagkain. Nung dumating ang tagutom, wala na silang mabilhan kahit saan. Narinig nila ng Ehipto sagana sa pagkain. Nag-imbak po kasi sila ng pagkain. Okay, during that time po. Okay, sa pamamagitan ng pamumuno, pamamahala ni Joseph. Tingnan niyo po, mga kapatid. Ang nangyari po, nung nalaman ng kanyang tatay, inutusan po niya ang kanyang mga anak, bumili kayo doon. Kasi ang tatay niya, na si Jacob, akala niya talagang patay na itong si Joseph. Hindi nila alam na si Joseph pala ay ginawang gobernador ni Paraon doon po sa Ehipto. Hindi nila alam yun. Akala na wala na. Dahil sa tagal na nga ng panahon ang lumipas. So, ang nangyari po, mga kapatid, nung pumunta po sila doon at bumili ng pagkain, malayo pa lang, nakita na sila ni Joseph. Okay? At kilala sila ni Joseph, ito yung aking mga kapatid ayon sa banal na kasulatan. Okay? Nung kaharap na nila si Joseph, ay in-interview sila ni Joseph, mga kapatid. Pero hindi nila kilala na ito pala, ang gobernador, ito si Joseph. Kasi siyempre, kasi 17 years old pa lang siya, maaring nag-iba na po yung kanyang mukha. Kasi, ang sa isip nila, wala na eh. Ang sa isip ng tatay niya, kinain na ng hayop. Ang isip naman ng mga kapatid niya na nagbenta, kung saan na yan dinala, hindi na nila alam. Okay? So, ang nangyari po ay, nung in-interview sila, sabi ni Joseph, buhay pa ba ang inyong tatay? Opo, buhay pa ang aming tatay. Ilan ba kayo magkakapatid? No? Sinagot din nila.
Kami po ay 12, at ang isa po ay wala na, sabi ng mga kapatid niya. Hindi nila alam na ang kaharap nila, ito yung ginawa nila ng masama. Tingnan niyo po mga kapatid. No? Si Joseph po, tandaan po natin, hindi po siya nagtanim ng masama sa kanya mga kapatid. Okay? Noong in-interview niya, sinagot nila, lahat po na-interview ni Joseph, sinagot po nila. Ang ginawa ni Joseph mga kapatid, sabi ni Joseph, ilan ba ang inyong bibilihin? Ilang kabal, isakon during that time. No? Nung nilagay na ang pagkain, nutusan ni Joseph ang kanyang katulong na punuin ng pagkain ang kanyang dala-dala na paglagyan. Sabi ng banal na kasulatan. Tapos, sinabi ni Joseph, pagka sila nagbayad na, ay ibalik mo, ilagay mo doon sa sako. Yan pong ginawa. Okay? So, nung nagbayad na sila, mga kapatid ni Joseph, talagang tuwang-tuwa sila kasi may makain na sila. Pero hindi nila alam na ang kanilang binayad ay talagang binalik, inilagay doon sa sako. Kaya nagulat lang sila nung pagdating sa bahay nila, doon kay Jacob. Okay? Nung binuksan nila, ang dala, dahil kakainin na nila, nagulat sila na nandiyan yung pera, may pera. Kung ano mang katumbas na kanilang binili. Kaya natakot sila, baka daw sila ay pagbibintangan na nagnakaw, na hindi nagbayad kasi ang pera nandun pa. Okay? Kaya nung time na yon ay bago pa po sila umuwi nung time na yon, nadala-dala nila ang kanilang binili doon sa Egipto, merong kondisyon si Joseph sa kanila. Sabi ni Joseph, sa pagbalik nyo, kung babalik kayo, dalhin nyo ang inyong kapatid na bunso. Diba? So, dinala po nila nung pangalawa. No? Ayaw pa nga ipadala ni Jacob. Baka kasi kung magiging katulad din kay Joseph, sabi niya, nakakainin ng mabangis na hayop. Sabi gano'n. Okay? So, ngayon, ayaw ipadala ni Jacob, ayaw naman pumunta ng mga anak niya doon sa Egipto ulit, babalik kasi papagagalitan daw sila ng gobernador, tagapamahala, kasi pinapadala nga yung bunsong kapatid. So, sa madaling salita, pinadala po ni Jacob at doon nakita po ng malayo ni Joseph si Benjamin. Ayon sa banal na kasulatan, ay siyempre dahil sa tagal na nakikita, sa tagal niya na hindi nakita, nung nakita niya, gusto niya umiyak, ngunit hindi niya magawa. Tingnan niyo po mga batid, no? Kaya dito po ay basahin po natin mga kapatid sa aklat po ng Genesis chapter 43. Okay? Genesis chapter 43. Para po maganda pag nabasa po natin sa kanila pong pagkikita, mga minamahal. Okay? Dito muna tayo sa Genesis chapter 43, verse 26 po, mga kapatid. Sa wikang Tagalog, ang sabi po dito, Genesis chapter 43, verse 26. Sabi po dito, at nang dumating si Jose sa bahay, ay dinala niya sa kanya sa loob ng bahay ang kaloob na nasa kanilang kamay, at sila'y nagpatirapa sa harap niya. Ito po mga kapatid niya, ang siya nagpatirapa sa harap po niya. Tanong, naging totoo po ba panaginip niya ang una? Amen. Na nagpatirapa? Na yumuko? Lumuko sila.
Yumuko sila kay Joseph? Totoo po. Verse 27, at sila'y kanyang tinanong tungkol sa kanilang kalagayan at sinabi, wala bang sakit ang inyong ama? Ang matanda na inyong sinalita, buhay pa ba? Tingnan niyo po. Sabi po dito, at kanilang sinabi, walang sakit ang iyong lingkod. Na aming ama, buhay pa at sila'y nagsiyukod at nagsigalang. Tingnan niyo po. At itiningin niya ang kanyang mga mata at nakita si Benjamin na kapatid niya na anak ng kanyang ina at sinabi, ito ba ang inyong kapatid na bunso na inyong sinilita sa akin? At kanyang sinabi, pagpapalain ka nawa ng Diyos, anak ko. Verse 30, at nagmadali si Jose sapagkat nagniningas ang kanyang loob dahil sa kanyang kapatid at humanap ng dakong maiyakan at pumasok sa kanyang silid at umiyak doon. Tingnan niyo po mga kapatid. Nakita niya si Benjamin, umiyak siya kasi maaring ilang dekada na hindi o sila nagkita mga kapatid. No? Kaya hindi niya napigilan ang kanyang pag-iyak. Siyempre, bilang tao, katulad po natin, hindi po talaga may iwasan na hindi ka umiyak. Sino ba sa atin ang hindi umiyak? Di ba lahat tayo umiyak? Tama po? Kahit bildugo, umiyak po yan. Hindi lang pinapakita sa atin. Okay? Kahit sundalo o sino man, umiiyak po yan kasi ang tao po may emosyon. Tama? May emosyon po tayo lahat. Kaya itong si Jose, mga kapatid, ay nagningas ang kanyang loob dahil sa kanyang kapatid at si Jose po ay umiyak at pumasok sa kanyang silid. Pero tingnan niyo po, para hindi halata anong ginawa ni Joseph. At siya ay naghilamos. No? At lumabas sa verse 31 at nagpipigil ng loob na nagsabi, maghain kayo ng tinapay. Di ba? Naganda po siya para may makain yung kanya mga kapatid. Okay? So pinigilan lang niya ang kanyang loob mga kapatid. Verse 32. At kanilang inainan siyang bukod at silang bukod at ang mga Ehipsyo na kumakain kasama niya ay bukod sapagkat ang mga taga-Ehipsyo ay hindi makakain kasalo ng mga Hebreo sapagkat kasuklam-suklam ito sa mga Ehipsyo. So, bawal na sila po ay magsama-samang kumain, ang Ehipsyo at saka mga Hebreo. At sila nagsiupo sa harap niya. Ang panganay ayon sa kanyang pagkapanganay at ang bunso ayon sa kanyang pagkabunso at ang mga lalaki ay nangamangha na nagtitinginan. No? Nagtitinginan po ang kanyang mga kapatid. At sila'y dinampot ni Jose sa harap niya ng mga ulam, datapot ang ulam ni Benjamin ay humihigit kaysa mga bahagi ng alinman sa kanilang makalima at nag-inuman at nakipagtuwa sa kanya. Pero hindi pa po siya napakilala noong time na po yun mga kapatid. Okay? Huwag na lang natin po alamin kung ano ang kanilang ininom. Kasi po, silent ang banal na kasulatan. Okay? So, ituloy po natin mga kapatid. Sa verse 44, at kanyang inutos sa katiwala ng kanyang bahay na sinasabi, punuin mo ng mga pagkain ng mga bayong ng mga lalaking ito kung gaano ang kanilang madadala at ilagay mo ang salapi ng bawat isa sa labi ng kanyang bayong. Hindi po pala sako, kundi bayong during the time. Okay? At ilagay mo ang aking saro, ang sarong pilak na labi ng bayong ng bunso at ang salapi ng kanyang trigo at ginawa niya ang ayon sa salita na sinalita ni Jose. At
pagliliwanag ng kinamagahan, ay pinagpaalam ang mga lalaki sila at ang kanilang mga asno. Nang sila ay makalabas na sa bayan at hindi pa sila nalalayo at sinabi ni Jose sa katiwala ng kanyang bahay, bumangon ka, habulin mo ang mga lalaki at pagka sila ay iyong inabutan, ay sabihin mo sa kanila, bakit ginanti ninyo ay kasamaan sa kabutihan? Tingnan niyo po. Verse 5, hindi bang sarang ito ang ininuman ng aking Panginoon at tunay na kanyang ipinaghuhula, kayo'y gumawa ng masama sa paggawa ng ganyan. At kanyang inabutan sila at kanyang sinalita sa kanila ang mga ito at kanilang sinabi sa kanya, bakit sinalita ng aking Panginoon ang mga salitang ito? Huwag itulot ng Diyos na gumawa ang iyong mga lingkod ng ganyang bagay. Verse 8, narito ang salapi na aming nasumpungan sa labi ng aming mga bayong ay aming isinasauli sa iyo mula sa lupain ng Kanaan. Paano nga kami ay magnanakaw sa bahay ng iyong Panginoon ng pilak o ginto? Akala nila bibintangan sila na nagnakaw, no? At kanyang sinabi, mangyari nga ang ayon sa inyong mga salita. Yaong nasumpungan na magiging aking alipin na kayo mawala ng sala. Ituloy po natin. Sabi po dito, na magkagayoy, nagmadali sila at ibinaba ng bawat isa ang kanyang bayong sa lupa at binuksan ng bawat isa ang kanyang bayong. At kanyang sinaliksik na pinasimulan ng panganay na niwakasan sa bunso at nasumpungan ang saro na bayong ni Benjamin. Na magkagayoy, kanyang hinapak ang kanilang mga suot at ipinasan ng bawat isa ang kanyang asno at nagsibalik sa bayan. Tuloy po natin. At sinabi sa kanila ni Jose, anong gawang ito inyong ginawa? Hindi ba niyo nalalaman ng isang tao na gaya ko ay tunay na makahuhula? At sinabi po, mga kapatid, dito at kanyang sinabi, huwag nawang itulot ng Diyos na ako'y gumawa ng ganyan. Ang taong kinasumpungan ng saro ay siyang magiging aking alipin at dapat tungkol sa inyo ay pumaroon kayong payapa sa inyong ama. So dito po ay atin pong makita, mga kapatid, na sila po ay nagkaroon po ng tinatawag na takot dahil po doon sa nakita nila at sila po'y pinatawag po ni Jose. Okay? So ituloy po natin. Ano pang sabi dito? Sa verse chapter 45. No, dito na po tayo sa chapter 45, mga kapatid. Chapter 45, verse 1. Sabi po dito, na magkagayoy ay hindi nakapagpigil si Jose sa harap nilang lahat na nakatayo sa siping niya at sumigaw, paalisin ninyo ang lahat ng tao sa aking harap. At walang taong tumayo na kasama niya, samantalang si Jose ay napakikilala sa kanyang mga kapatid. Ito na po ngayon, napakilala na po siya, mga kapatid. At siya'y umiyak na malakas at narinig ng mga Egyptyo at narinig ng sangbahayan ni Paraon. Tingnan niyo po, at sinabi ni Jose sa kanya, mga kapatid, ako'y si Jose. Buhay pa ba ang aking ama? At ang kanyang mga kapatid ay hindi mga kasagot sa kanya, sapagkat sila ay nagugulumihanan sa kanyang harap. At sinabi ni Jose sa kanya, mga kapatid, lumapit kayo sa akin, isinasama ko sa inyo, isinasamo ko sa inyo. At sila'y lumapit at kanyang sinabi, ako'y si Jose, na inyong kapatid, na inyong ipinagbili upang dalhin sa Ehipto. Tingnan niyo po. Anong purpose? Anong dahilan kung bakit siya pinadala ng Diyos sa Ehipto? Sabi po ni Jose, at ngayon,
Huwag kayong magdalamhati o magalit man sa inyong sarili na inyo akong ipinagbili rito sapagkat sinubo ako ng Diyos sa unahan ninyo upang manatili ang buhay o mag-adya ng buhay. Minsan sa buhay po natin, may mga bagay na hindi maganda ang nangyayari. Pero sa dulo pala, ay napakaganda. Nakita natin sa buhay po ni Jose, napakaraming pagsubok, paghihirap ang kanya po naranasan. Kaya naman pala nangyari sa kanya sapagkat siya pala ay sinugo ng Diyos para sa madaling salita, ang kanyang mga mahal sa buhay, ang kanyang pamilya ay hindi magugutom. Tama? Para mapanatili ang kanilang buhay. Ganon din po sa paglilingkod natin sa Lord. Bakit kailangan natin maglingkod sa Lord? Para ang buhay natin mapanatili ng maayos, ng maganda, sagana sa harapan ng ating Panginoon. Si Jose ba naging masagana ka mga kapatid? Masagana po ang buhay nila during the time, mga minamahal. Sinugo siya ng Diyos. Sa wikang banyaga ang sabi dito, for God did send me before you to preserve life. Tingnan niyo po. Minsan may nangyayari sa atin na akala natin ay hindi maganda. Na akala natin pinabayaan na tayo ng Diyos. Pero hindi natin alam mga kapatid na merong dakilang layunin ang Diyos sa buhay po natin. Minsan, may mga nawalan tayo ng mahal sa buhay. Minsan nawala tayo ng hanap buhay. Minsan nawala tayo ng trabaho. Tandaan po natin mga kapatid. Merong dakilang layunin ng Diyos. Katulad ni Jose, na si Jose po ginamit ng Diyos, sinugo ng Diyos sa Egypto upang ma-preserve ang buhay ng marami, lalo't higit sa lahat ng kanyang mga mahal sa buhay. Ganon din po sa buhay po natin. Bakit tayo patuloy na naglilingkod sa Diyos? Sapagkat ang gusto po ni Lord na mapanatili ang buhay natin na maging maayos, maging masagana, maging maunlad sa harapan ng ating Panginoon. Tingnan niyo po, meron po bang pagkakaiba nung tayo noon ay hindi naglilingkod sa Diyos at saka tayo ngayon naglilingkod sa Diyos? Meron po bang pagkakaiba? Meron. Ano po ba ang pagkakaiba? Kasi ang nakita ko po sa aking paglilingkod for how many years, mga kapatid? Nung wala ako sa Panginoon, ang buhay ko po, mga minamahal, walang direksyon. Pero nung ako po ay tinawag ng Diyos, nung ako po ay hinango ng Panginoon, katulad po ninyo, nakita ko po ang kasaganaan ng buhay ko sa Diyos. Kayo po ba nakita nyo? Nakita nyo po ba? Ayawan ko na lang kung hindi nyo pa nakita. Di ba? Di ba pinagpapala tayo ng Diyos? Amen po? Amen. Bakit po nangyari yun kay Jose? Kasi si Jose po nananatili sa Diyos. Amen? Si Jose nagpapatuloy sa paglilingkod sa Panginoon na kahit anong hirap, kahit anong mga pagsubok, nagpapatuloy po siya, mga kapatid. Kaya tingnan niyo po, kahit ganun ang ginawa ng kanya, mga kapatid, hindi po siya nagtanim ng galit. Amen? Hindi po siyang gumanti. Hindi po siya nagsalita ng masama. Mga minamahal. Ganun dapat ang Kristiyano. Hayaan natin ang mga umusig sa atin. Hayaan natin yung mga tao na nagbibintang sa atin.
sapagkat alam po natin na ang tunay po na hustisya ay ang ating Diyos. Ang tunay na nakakaalam ang Diyos, hindi po ang tao o sino man. Sa mga pagsubok sa buhay natin, minsan hindi malayo sa atin ang mga taong umuusig sa atin. Minsan pamilya pa. Minsan kapatid, magulang, mga mahal sa buhay. Subalit tandaan po natin mga kapatid, ang mahalaga lamang magpatuloy po tayo sa ating Panginoon. Huwag nating gayahin ang mga Kristiyano, maraming Kristiyano, konting problema lang, nawala na ng trabaho, nawala na ng pera, nawala na ng pangsaing sa bahay, ay ayaw na maglingkod sa Diyos. Tumatalikod na sa Panginoon. Hindi ganon ang paglilingkod mga kapatid. Ang tunay na paglilingkod, meron tayo o wala, tuloy ang paglilingkod sa Diyos. Amen po? Katulad po ni Jose, naranasan niya ang matinding mga pagsubok dahil siya po ay naging tapat sa Diyos. Siya po ay patuloy na naglilingkod sa Diyos. Ano pong binigay ng Diyos sa kanya? Katalinuhan para matugunan, para siya'y mapunta, para siya'y gamitin ng Panginoon upang matugunan ang buhay ng kanyang mga mahal sa buhay. Ang una na kinabang mga kapatid, nung naging gobernador si Jose ay ang kanyang mga mahal sa buhay. Amen po? Mga mahal niya sa buhay ang unang nakinabang. Kaya tamang sabi ni Joshua chapter 24 verse 15. Sabi ni Joshua, "But as for me and my house, we will serve the Lord." Kapatid, kung dinadala ka naman ng Panginoon sa tama, sa totoo, bakit ayaw mo pang sumunod? Amen? Diba? Ganun dapat yung ating mindset. Yun dapat ang laman ng puso natin sa ating pong paglilingkod sa ating Panginoon. Ituloy po natin, ano pa po sabi dito? Verse 6. Sapagkat may 2 taon na ang kagutom ay nasa lupain, at may 5 taon pang hindi makakaroon ng pagbubukid o pag-aaniman. Tingnan niyo po, ito na po yung tagutom eh. 7 taon po yun. 2 taon pa lang, pumunta na po yung kanya mga kapatid. Hindi na kaya yung gutom. Tingnan niyo po mga kapatid. Verse 7. At sinugo ako ng Diyos, sabi ni Jose, sa unahan ninyo upang panatilihin kayong pinakalahi sa lupa at upang iligtas kayong buhay sa pamamagitan ng dakilang pagliligtas. Tingnan niyo po. Pagka si Lord nang kumilo sa buhay ng isang tao, ang tao wala na pong magagawa. Amen? Pagka ikaw ay sinugo ng Diyos, pagka ikaw ay dinala ng Panginoon sa church, pagka ikaw ay dinala ng Diyos sa paglilingkod sa Kanya, wala ka na po kapatid magagawa. Kahit man anong iwas mo, kahit man ano ang gagawin mo, mga kapatid, doon at doon ka ilalagay ng ating Panginoon. Kaya, huwag nating i-resist ang plano, ang kalooban ng Diyos sa buhay po natin. Sapagkat kung atin po yung labanan, maaari pong tayo ay magkaroon ng matinding mga problema, suliranin, at higit sa lahat, palo ng ating Panginoon. Tingnan niyo po, sinugo siya ng Diyos para iligtas yung kanyang mga mahal sa buhay. Ano pa po sa verse 8? Hindi nga kayo ang nagsugo sa akin dito. Tandaan po natin, ang nagsugo po sa atin ay ang Diyos. Saan tayo sinugo? Sinugo tayo ng Diyos
sa pagsama-sama dito sa church. Amen po? Ganon din po sa nangyari kay Joseph, mga kapatid. Hindi nga kaya nagsuo sa akin dito, sabi ni Joseph, kundi ang Diyos at Kanya kong ginawang ama kay Paraon at Panginoon sa bunyang bahay at tagapamahala sa buong lupain ng Ehipto, mga kapatid. Ito po ang sabi. Ang tanong, pinapadala pa ba niya ang kanyang ama? Yes. Pinadala niya ang kanyang ama. Sabi ni Joseph, magmadali kayo at pumaroon kayo sa aking ama at sabihin ninyo sa kanya, ganito ang sabi ng iyong anak na si Jose, ginawa kong Panginoon ng Diyos sa buong Ehipto. Pumarito ka sa akin, huwag kang magluhat. Tingnan niyo po. Kasi siyempre ang tatay niya nag-alala po yun. Dahil wala na po yung kanyang anak, sabi niya. Okay? Ano pang sabi? At ikaw ay tatahan sa lupain ng Gosen at malalapit ka sa akin, ikaw at ang iyong mga anak, at ang mga anak ng iyong mga anak, at ang iyong mga kawan, at ang iyong mga bakahan, at ang iyong buong tinatangkilid. Sa madaling salita, naging masagana po yung kanilang buhay dahil po sa ginamit ng Diyos, ito pong si Jose na kanila noong pinagkakaitan na kanilang ginawan na hindi maganda, mga minamahal. Ngayon po, sa paglilingkod natin ito, napakahalaga po na makita ho natin na ang buhay po natin dito sa mundo, importante po yung ating paglilingkod. Amen? Kasi kung tuloy-tuloy ang ating paglilingkod sa Lord, ano po ang mga pangako ng Diyos? Di po ba maraming pangako ang Diyos? At ang pangako po ng Diyos, tandaan po natin, hindi po yan napapako. Amen? Ang pangako ng Diyos, ginagawa po yan ng ating Panginoon. Kaya ang sabi po dito sa aklat po ng Psalms, chapter 91, mga kapatid. Psalms chapter 91, verse 15. Sabi ni Lord, siya'y tatawag sa akin at sasagutin ko siya. Ako'y sasakanya sa kabagabagan, aking ililigtas siya at pararangalan siya. Tingnan niyo po mga kapatid, di po ba itong ginawa ng Diyos kay Joseph? Tama po? Na si Joseph, ang buhay po niya, tumatawag siya sa Panginoon, sinasagot siya ni Lord. Okay? At ang sabi pa po dito, sabi ni Lord, ako'y sasakanya sa kababagan o mga trouble sa buhay, aking ililigtas siya at pararangalan siya. Tingnan niyo po, ang buhay pa ba ni Jose, pinarangalan po ba siya ng Diyos? Yes. Yes. Pinarangalan siya ng Diyos. Yung pagiging gobernador niya, parangal na po ni Lord yun eh. Di po ba? Oh. Tagapamahalan niya sa buong Ehipto. Parangal po yan ng Diyos sa kanya, mga kapatid. Dahil sa kanyang pagkamatapat sa ating Panginoon. Ano pa po? Ano pa ang ibibigay ng Diyos, mga kapatid? With long life. O tingnan niyo po. Kasama ang mahabang buhay.
Ang sekreto pala mga kapatid, sa mahabang buhay yung ating paglilingkod sa Panginoon. Yung ating pagsunod sa ating Panginoon. Totoo po ba yan? Long life. Si Lord po ang nagdadagdag ng buhay po natin. Sa panahon natin ngayon, walang matanda, walang bata. Tama? Pero pag tayo po ay naglilingkod sa Diyos, pangako po ni Lord, with long life, will I satisfy Him and shew Him my salvation. Tingnan niyo po. Hindi lamang mahabang buhay, kundi ipakita pa po sa atin ang pagliligtas ng Panginoon. Saan? Sa anumang kasamaan na ating nilalakaran. Tama mo? Yun po ang purpose kung bakit tayo nagpapatuloy sa paglilingkod sa Diyos. Ang kaligtasan eternal, given na po sa atin. Amen po? Nasa atin na po yan. Given na po. So bakit tayo gumagawa pa ngayon, naglilingkod sa Lord? Kailangan tayo maglingkod para tayo pagpalain ng Diyos. Amen? Para maging maganda ang buhay po natin. Para maligtas tayo sa mga maling ginagawa ng mga tao. Sa mga maling pamumuhay, mga maling ugali, mga maling prinsipyo, mga maling mindset sa buhay. Dapat ang mindset po natin galing sa mga salita po ng ating Panginoon. Malaga po yung long life, mahabang buhay. Okay? Gusto ba natin ng mahabang buhay? Amen. O gusto na natin wala na? Sino ba may gusto na wala na? Siyempre wala, di ba? Gusto natin mahabang buhay natin sa mundo. Pero may gagawin tayo. Sumunod sa Diyos. Tama? Sumunod tayo sa Lord. Kung anong turo ng Diyos, sundin natin. Okay? Pero kung gusto mo naman mawala na maaga, doon ka na sa mundo. Di ba? Doon walang magbawal sa iyo. Doon ang gusto mo, nagagawa mo. Pero, pag may nangyari sa iyo, huwag mo sisihin ang Diyos. Tama? Kasi marami ngayong tao ganun eh. No? Pag may nangyari, sinisisi na si Lord. Samantala sinasabi ni Lord, malinaw na dapat siya ay ating paglingkuran. Amen po? Na ang kaakibat ng ating paglilingkod ay ang mahabang buhay. Basahin po natin Proverbs chapter 3 verse 1 up to verse 2. Sabi dito, the Proverbs of Solomon, the son of David, king of Israel. To know, sorry po, sa verse 3 po pala, chapter 3. No, chapter 1 pala nabasa ko. Sabi dito ni Haring Solomon, my son, forget not my law. Sabi ng nagbabasa dati ng pastor, huwag mong kalimutan, anak ko, huwag mong kalimutan ang aking Milo. Akala niya Milo, no, na ininom. Kasi dito, my son, forget not my law. Milo. Huwag mong kalimutan ang Milo. Diba? Kung sa Tagalog daw. Hindi po. Huwag mong kalimutan ang aking mga kautusan. But let thine heart keep my commandments. Sabi po dito ng ating Panginoon sa pagitan po ni Haring Solomon. At ang sabi dito, verse 2, for length of days and long life and peace shall be added to thee. Tingnan niyo po. Malinaw po. Sapagkat karamihan ng mga araw at mga taon ng buhay at kapayapaan ay madadagdag sa iyo. Gusto mo ng long life? Amen. Kay Lord. Amen. Masumpungan.
Ano po ang ating gawin? Huwag nating kalimutan na uminom ng Milo. Ay, hindi po. Huwag nating kalimutan na sundin ang mga kautusan ng ating Panginoon at huwag nating kalimutan na ingatan sa ating mga puso ang utos ng Diyos, mga kapatid. Kaya ang pangako ni Lord, long life and peace. Kapayapaan. Bakit kapayapaan ang gustong idagdag ni Lord? Kasi pag may kapayapaan ka, hindi ka stress. Tama? Pag stress ka, madali ka magkakasakit. Di po ba? Kaya peace talaga ang mahalaga sa buhay po natin para magkaroon po tayo ng long life. Ito po ang package o kapartner na binigay ng Diyos po sa atin. Para humaba ang buhay natin, siyempre, dapat araw-araw tayo na may isda. Na may peace. Peace. Hindi fish. Okay? Araw-araw. Hindi po karne lagi. Dapat may fish. Pagka kumain tayo. Okay? Kasi nakakahibla din po lagi yung karne. Kailangan may fish. Para ka merong peace. Sa harapan po ng ating Panginoon. Kaya tingnan niyo po mga kapatid. Napakaganda ang buhay po ni Jose. Na atin po na pag-aralan po ngayon na bago tayo magtapos sa buhay ni Jose, siya po'y masipag, hindi po siya tamad.